"Mami, mami, maglaro tayo." Alam mo yung gano'n? Pero sa atin Hmm, kasi, ang boring. Alam mo yun? 17 na siya, pero wala pa siyang maintenance kundi alak. Sinampal ka ng, "Eto yung pagkukulang mo sa'kin, eh. Mm. Iba yung inalagaan mo sa halip na ako." Ang ganda ng mga na-share mo sa amin, Miss Adela, 'no, sobrang nakakaantig siya ng puso. Pero alam niyo yun, may mga bata kasi na hindi sila umiiyak sa gabi, eh, pero naghahanap sila ng yakap na wala. Hindi mo naman sila naririnig na umiiyak o naghahanap ng mama, ng mommy. Pero deep inside, gusto nila yung may yumayakap sa kanila, eh. Gusto nila yung may kumakanta sa kanila or kakwentuhan bago sila matulog, which is I'm very thankful naman sa nanay ko kasi yung role ko is talagang nagampanan niya. Kung papaano ko hinahangaan yung nanay ko as a mother, kung paano niya kami pinalaki. Ganon ko rin hinahangaan yung nanay ko na iniwan ko sa kanya yung mga anak ko nung nag-a-abroad pa ako. Kasi yung dalawa kong lalaki na, which is binata na ngayon, no? Ano sila eh, mababait na bata, alam mo yon, yung kahit mga lalaki sila, hindi sila yung sasabihin mong, walang magulang, mapapariwara, magbibisyo, or whatsoever, kasi mga binata sila. Hindi eh. Talagang napalaki, nagabayan sila ng tama ng nanay ko, which is kailangan din talaga, lagi mo silang pina-follow up. Kumusta na kayo dyan? Anong ginagawa nyo? Laging paalala, connection. Huwag mawawala yung communication sa mga bata. Kasi dun mo sila magaguide. Yun lang yung magagawa mo kasi malayo ka eh. Hindi mo sila Hmm. kayang yakapin kapag ka may problema sila. Hindi mo sila kayang gamutin kapag may sakit sila o bigyan sila ng gamot kapag nakakaramdam sila ng, "Mami, masama ang pakiramdam ko." Which is kung minsan na may message nila ako, "Mami, may sakit ako." Pero ano bang magagawa mo? Napakalayo mo. So, siyempre, ando dun yung pamilya mo na sila yung gumagampan nung tungkulin mo bilang isang magulang. Kaya napakalaking pasasalamat ko sa nanay ko at sa mga kapatid ko kasi ando dun kami, buo kami. Ano man yung pinagdadaanan ng pamilya namin, malayo, malapit, may problema. Para kaming iisa. Lagi kaming tulong-tulong lahat. Ang ganda lang kasi ng palaki sa amin eh. Namulat kami sa wisdom, sa Bible, na palagi kaming inaaralan sa Biblia. So, andudun yung lagi kaming nagdadasal ng sama-sama. Simula bata kami, ganyan na yung palaki. So, kaya napakalaking pasasalamat ko sa nanay ko kasi napalaki kami ng tama. At yun din yung nagawa niyang pagpapalaki sa mga anak ko. Dito lang sa last na pangyayari sa akin na dun ako parang nasasaktan na hindi ko alam na naghahanap pala ng yakap yung anak ko. Kasi alam mo yun, habang nakikipag-video call ako sa kanya na nag-aalaga ako ng matanda, ay alaga ko si Lolo. Pag minsan naman Lola, mag-hi pa yan, "Hi, Lola." So parang akala mo okay lang sila kasi may mga Mm. ngiti, mag-I love you, nakikipag-usap din do'n sa alaga kong matanda, nag-I love you din kay Lolo, kay Lola. Pero nung time na umuwi ako, hindi namin napapag-usapan yung mga alaga ko. Pero nagsabi siya ng, "Ako na lang yung alagaan mo, 'wag na si Lolo." Alam mo yun, yung parang mapapatigil ka, eh, sa Oo, sinabi niya, eh. Kasi parang ang liit niya, 5 years old, masasabi niya yung, "Ako na lang." May Para bang ang inggit dating pala siya, sa'kin, alam mo yun? Mainggit siya dun hmm, sa pag-aalaga mo sa ganyan. kanya. Oo, hmm. ganyan din Mm. yung anak ko, eh. Mas mabuti pa yung 'di ba, yung ibang bata na alagaan pero Oo, siya sobrang siguro sakit. hindi lang nila ma-elaborate, Mm. ma-explain Oo, yung feelings nila kasi yung alam mo yun, Nangangapa sila, eh, ano ba 'tong feelings na 'to? hmm, Pero yun yung gusto nilang sabihin. oh, Exactly kung ano yung exactly. lumabas sa kanila. Pero tayo bilang magulang, maiintindihan natin kung ano yung gusto nilang iparating, eh. Mm. Parang kumbaga yung pagkukulang natin sa kanila, para sa'kin parang biglang sinampal ka ng, "Eto yung pagkukulang mo sa'kin, eh." Mm. Iba yung inalagaan mo sa halip na ako. Matitigilan ka sa pagsasabi ng, "Ako na lang." Piliin mo naman ako. Mm. Huwag ka nang umalis, ako naman. Mahirap ang wala ka, yung parang gano'n, eh. Maraming ibig sabihin yung sinabi niyang yun, eh, pero matitigilan ka na lang, eh. Ang hirap lang talaga ng malayo ka bilang isang nanay na gagabay sa mga anak mo. Dapat talaga hindi mawawala yung connection ninyo. At meron ka talagang trusted na tao na pag-iiwanan sa mga anak mo na sila yung pinagkakatiwalaan mo dahil alam mo na kaya silang palakihin ng kagaya ng pagpapalaki sa'yo. Mm. Pero totoo yan. hindi lahat ng OFW nagiging gano'n yung sitwasyon. Maraming Mm. OFW na umaalis, naiiwan ng walang bumabantay at gumagabay sa mga anak.
Kaya Yun, malaking sakripisyo din, kaya may mga kabataan napapariwara, eh. Ang pinakamasakit na sa'kin na nasa sa abroad ako is yung 'pag may sakit yung mga bata. Yung wala kang magawa kundi tawag lang. Na naririnig mo yung ungot nila, yung iyak nila na masakit ito, masakit 'yan, pero wala ka namang magagawa, eh. walang Yun magagawa. lang yung Totoo. pinakamasakit sa part ko. Pero pagdating dun sa problema, yung may pinagdadaanan silang problema, kasi yung samahan namin ng mga anak ko is sinabi ko naman talaga sa kanila, "Anak, hindi lang ako mommy." Simula bata pinamumulat ko sa kanila yan, "Hindi niyo lang ako mommy. Puwede niyo ako maging kaibigan, puwede niyo ako maging best friend, tatay ako, nanay ako, kapatid ako, kaibigan ako. Kaya 'pag may problema kayo sa halip na sa iba, ako na lang, Mm. sa'kin niyo sabihin. Gusto kong marinig kung ano yung pinagdadaanan niyo 'pag dumating kayo sa point na nagkaproblema kayo." So, palagi kong pinapaalala yun sa kanila at palagi kaming kapagka hapon, let's say may nagawa silang mali, kapag hapon pinag-uusapan na namin 'yan. Pinauunawa ko kung ano yung nagawa nilang mali. So, very thankful ako kasi hanggang sa malalaki na sila, very open sila sa'kin magkuwento, magsabi ng problema. So, yun. So, hindi ko nakikita na napariwara sila kaya very thankful ako unang-una sa ama. Kasi sa guidance na binigay niya, hindi lang sa'kin kasi naramdaman ko yun, kundi sa guidance na binibigay niya sa mga anak ko. Kasi tuwing tuwing hihiling ako sa ama, laging higit ang hinihiling ko para sa pamilya ko na malayo sa akin. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa ama. Kaya para sa'kin talaga napakahirap na malayo ka sa mga anak mo as an OFW. Kaya maiintindihan natin yung sitwasyon ng mga OFW na nabu-burnout, mga OFW na nagkakaroon sila ng stress, nade-depress, lalo na kapag may sitwasyon dito sa Pilipinas na wala silang magawa. So, understanding talaga and communication, 'wag na 'wag talagang mawawala. Relate ako dun sa mga story ninyo, Miss Adele and Miss Mitch, ano. So, napakagandang topic nun kasi maraming mga OFW ang relate dito. Yung situation ng mga Totoo. anak natin sa Pilipinas na naiiwan natin, hindi madali. Gaya na lang sa akin, OFW din tayo, na iniwan yung mga anak natin dahil naghangad tayo ng maayos na buhay para sa kanila. Pero yung paghahangad natin na yun is mayroon tayong nakakaligtaang mga bagay na dapat ay kino-consider natin. Kasi yung sa akin, nung baby siya, siguro mga 3 weeks pa lang, naglalakad na ako ng UMID ko, dala-dala ko siya sa SS para lang, alam mo yung nag-apply ako agad. Alam mo yung takot ko na paano kung humingi yung anak ko one day. Kasi galing na ako sa ibang bansa nun, pero nung lumabas kasi siya, unprepared. Kasi hinamon ko lang yung asawa ko nun na, sige, anakan mo ako, sabi ko, hindi ako aalis ng bansa. Kasi ready na yung visa ko nun papuntang Italy. Sabi ko sa kanya, "Sige kako." Kasi longing talaga ako na may maaalagaan ba ako. Yung ako naman, kasi hindi ko naalagaan yung panganay ko, eh, gano'n yung situation pa rin as OFW. Nung lumabas yung anak ko, parang yung takot ko na hindi ko maibigay yung lahat ng pangangailangan niya. Yun yung nagtulak sa akin para umalis agad. Yung agad-agad as in. Ang reason ko kasi kung bakit gusto kong umalis agad kaysa yung naglalakad na siya saka ako aalis. At least ang ano ko kasi nun, kahit konting panahon lang. Kahit konti lang mga 2 years, 3 years, 4 years, okey na 'to, babalik na Mm. ako. Kasi after 4 years siguro yun palang yung pag-develop ng brain nila na andiyan na ako sa tabi nila, pero hindi nangyari kasi yun, eh. Hanggang sa tumagal na 11 years old, magto-12 years old na siya, hindi pa rin ako nakakauwi. So yun yung nagiging ano natin, struggle nating mga OFW at struggle lalo ng mga anak natin dahil nasa murang edad sila, eh. Hindi nila maintindihan yung sitwasyon na ba't kailangang umalis si nanay. Ba't kailangang umalis si tatay, yung mga gano'n ba. Kasi hindi natin na-address yung mga gano'ng, situation. Dahil sa akin no'n, nung baby siya, umalis ako, hindi ko pa naman ma-explain sa kanya na ano, kasi baby pa siya. Yun, binibigay ko yung kailangan niya, pero good thing naman na yung ama niya, kaya sobrang pasasalamat ako na ibinigay siya sa akin ng ama. Kasi ang hiniling ko naman talaga na maging maayos, yung maayos na tao. Na handang mahalin ang pamilya ko, ang magulang ko, at ang magiging anak ko, yung gano'n. So, ibinigay siya sa akin na may God fearing talaga siya. Yung may takot siya sa ama na maayos yung pagpapalaki niya sa anak ko, Mm. maayos na maayos talaga. Wala akong masabi, hindi siya nagkulang at tinapatan ko talaga siya ng bonding time sa anak ko na alam mo yung naglalaro kami kasi ang bata merong stage siya na gusto niya may kalaro, yung mga games sa cellphone.
Naalala mo yun? May mga games diyan na naggaganunan kayo. Yun may bonding kaming gano'n. Kasi tuwang-tuwa siya, nakikita ko yung saya niya na, "Mami, mami, maglaro tayo." Alam mo yung gano'n? Pero sa atin Mm. kasi, ang boring. Alam mo yun? Lalo na kung marami kang kausap, marami kang ginagawa. Eh, noong mga panahon na yun, ano pa eh, tindera ako eh, nagtitinda ako ng kung ano-ano sa Taiwan, ganyan. So parang may mga customer ako na inasikaso, pero binibigay ko sa kanya yung attention. Pero minsan, 'di naman ako kinakausap ni mami, iba naman yung kinakausap niya. Although ginagawa ko, pero meron siyang ano, meron siyang parang hindi sapat. Hindi sapat na magkausap tayo, naglalaro tayo, pero yung presence mo, yung malingat ka lang na may kausap ka, may pagtampo na siya ng konti. Kaya sabi ko kailangan na ipapaliwanag mo kasi hindi ko pinaliwanag dati sa kanya na, "Anak kasi kailangan kong mag-sideline, kailangan ko ng kumita ng ganito kasi hindi sumasapat yung sinasahod ko." Kasi ang madalas na reason natin sa isa't isa na parang hindi pa tamang panahon, kasi bata Totoo. pa siya. Yun yung lagi, pati pagdating sa ano, sa ama, sa faith natin, hindi pa tamang panahon, bata pa siya. Pero sa akin nun kasi dun kami nag-aano nung ng asawa ko na sabi ko, "Tama ba na sabihin na natin sa kanya? Tama ba na kailangan." Pero para sa akin, kasi parang bata pa siya nun, nung sinabi namin sa kanya yung regarding sa faith namin. Alam mo bang ilang taon pa lang siya, 7 or 6 years old, nagba down na yung anak ko. Nananalangin yun na nagba down. Kaya lumaki siya na may takot din talaga sa ano, may faith talaga. So ang para sa akin yung napakabisang tool natin para maging connected sa isa't isa, yung pagiging transparent natin sa anak natin, kailangan yon. Importanteng-importante na yung kagaya ng sinabi mo kanina, Miss Mitz, na kailangan maging best friend mo sila. Kagaya Mm. ngayon na malaki na yung anak ko. Binata na siya, na nagiging conscious na siya sa sarili niya. Na alam mo yun, yung lahat ng may tumutubo sa mga sa mga face niya na ano ba daw yun, yung gano'n. So Kailangan kailangan, pa naman, oo. oo. Kailangan parang explain mo sa kanya, "Anak, ganito kasi 'yan." "Ay, gano'n ba 'yun?" Tapos alam mo 'yung nagiging ano 'yung bonding niyo, mula dun sa baby siya na laro-laro lang 'yung bonding ninyo, hanggang ngayon na ang usapan na ninyo is, "Anak, ba't ayaw mong mag-girlfriend?" 'Yung mga gano'n ba, Ako nasasabi rin. niya, Dumating ako sa may point na ganyan din talaga, Miss Yang, na kailangan niyo lang talaga na maging transparent sa isa't isa na parang Mm. masabi niya sa'yo yung lahat ng gusto niyang sabihin. Kasi minsan parang hesitant sila kasi baka magalit, baka 'yun. magalit. Oo. Baka kasi Kasi yung magalit si mami, gano'n, Oo. 'di ba? ganyan yung anak ko, eh. Sabi Mm, ko, "Cheska, may nanliligaw na pala sa'yo, ha." Sabi niya, "Hala, mama, ano, may nagpadala." Pero sabi ko, "Friend lang kami." Kasi 'di ba sabi mo, mm. "Wag mo na akong mag-boyfriend." Defensive, Parang defensive siya 'no? Oo. oo. Tapos sabi ko, "Okey lang naman sa akin na may mangligaw, pero Mm, wag ka lang talaga muna mag-boyfriend. Sabihin mo sa kanya friend lang kayo. Sabihin mo ayaw ni mama na mag-boyfriend ako." mm, Kaya yung love letter na ano, to be honest ano, proud ako sa anak ko. mm. Kasi alam mo yun, 3 yung nanliligaw sa kanya. Yung parang tapos At least ano, kasi nagiging ano siya sa'yo, panatag siya na na magsabi. oo. Sabihin Na niya, "Mama, ano may niya, nanliligaw nasasabi niya. sa'kin." Oo, Kaya gano'n. oo, katulad nung kay ano, Miss Mitch na sabi niya sa anak niya na gusto niya maging best friend, 'di ba? Mm, Gano'n din yung sinabi ko dun sa anak ko. Kasi napansin ko kasi mga mister, yung anak ko, yung attention ko is not enough kasi wala naman talaga ako, 'di mm, ba? Parang kaya lagi kong sinasabi sa kanya na kaibigan mo sila habang nag-aaral ka. mm, Pero si mama, mama mo ako, ate mo ako, best friend mo ako. mm, Puwede kang mag-open sa'kin kahit anong problema, crush mo. Kasi alam mo yung inggit din ako inggit din ako as a mother 'no, kasi very close sila ng tatay ko. As kasi siyempre, papa ko naman ang nagpalaki, pero hindi naman ako na ano, yung inggit na inggit talaga na ano mm, talaga. Kasi sa papa ko na-o-open niya na may crush ako tapos, akala ko yung crush boyfriend na, hindi pa pala. Alam mo yung akala niya kasi may crush na siya before, sabi niya, "May crush ako mama," pero akala ko boyfriend na kami, pero mm. hindi pa pala. Sabi ko, "Anong nangyari sa crush mo?" "Break na kami." Sabi ko, "Ha? Break na kayo?"
Sabi ko, "Oh, hindi ko na siya crush." Sabi ko, "Eh, hindi mo pa boyfriend yun." Mm, Kasi 'pag naging boyfriend, yun pa yung tinatawag na break. mm, Kaya na ano, nagtawanan kaming magkakapatid kasi 11 years old pa lang siya nung that time. mm, Kasi nung panahon namin kasi mga miss 'no, bawal ka talagang ligawan at bawal ka talagang padalhan ng love letter. Kasi sa amin 'pag may mangliligaw, patago talaga ako nagbo-boyfriend before. Kasi kinakausap ng papa ko, "O bakit, kaya mo na bang buhayin ang anak ko? 'Pag sinabi kong asawahin mo na, kaya mo na bang buhayin?" Eh, siyempre first year pa lang ako nun, second year, ano sabi ko, "Ano mm, ba naman 'tong tatay gusto agad buhayin agad, eh." Alam mo yung gano'n, hindi ko siya na-enjoy yung mm, moment na gano'n. Pero kaya gusto kong ma-enjoy ng anak ko yung moment na gano'n na mahigpit ako, pero gusto ko ma-enjoy yung moment nila na gano'n ba as teenager mm. Kasi iba na ang ano hindi ngayon, eh, iba ang Gen Z ngayon, eh. Masyado na silang hindi ano, naglilihim sa masyado ating mga silang magulang ba. emotional sila. Tsaka ano, Oo, kailangan yung paliwanag mo sa kanila kasi yung, "Ay bakit gano'n mami? Eh, paano nga ba iyon?" Marami silang following questions. marami silang So, gano'n, hayaan mo sila, huwag kang ano yung parang nakukulitan ka, huwag. Parang kailangan, ah, i-explain. i-explain mong maigi kung ano pa yung tanong mo, sasagutin ko. Mag-usap tayo Kaya ng yung ano din, sabi ng papa ko ay sabi ng ano ko sa sabi ng anak ko sa tatay ko, "Depressed ako." Sabi ng tatay, "Anong depressed? Wala ka lang pera, depressed?" mm, Sabi ko yun sinabi ko, "Nak, depressed ka daw kasi wala kang pera." Tapos sa mama, "Oh, depressed na daw yun mama kasi napanood ko." Sabi niya. Sabi ko, "Nak, iba yung depressed." Sabi ko sa mm, kanya. Kasi maraming meaning yun. Kung wala ka ng pera, wala kang makain, hindi ka depressed. Kaya wag mong mm, isipin na depressed agad yun. Yun yung problema ngayon sa ano natin, sa panahon ngayon. mga Yung bata parang kasi konting ano lang, mm, iniisip agad nila na depressed ka na or mm, anxiety na. Parang 'pag sinabi kasing depressed or depression, 'di ba sobrang lalim na nun kung mm, pag-uusapan mo sa bata, 'di ba, na mm, dumating sa pero naging aware din ako nun, na mm, sinabi niyang depressed siya. Kaya kinausap ko agad yung tatay ko. Kasi baka ayoko rin kasi dumating kasi siyempre naano na ako, may takot na ako na nabanggit niya before na gusto ko na magpakamatay. 'Di ba may gano'n, 'di ba 'pag dumadaan mm, sa depression gano'n na yung naiisip katulad nung anak ni Kuya Kim, 'di ba? Na mm, akala natin okey lang siya pero nabulaga na lang tayo, nagpakamatay na because of depression. mm, So, nung sinabi ko yun sa tatay ko na, "Bakit depressed si Tiyaga? Walang pera kaya depressed, wag mong intindihin yun." Dun lang ako na ano, kaya in-explain ko sa anak ko na hindi naman matatawag na depression yun, kasi ang lalim kasi 'pag sinabi mo yung depressed na mm. salita. May mga Kaya words kasi yung na hindi nila naintindihan. oo, Oo, kaya yung nung sasabihin pinaliwanag ko nila, na sa kanya, "Ano ba ibig sabihin yun, nun?" Nagugulat na lang ako minsan pagka ano, "Eh, daddy ano bang ibig sabihin nun?" Kasi ganito siya. Kailangan mo nang i-explain kasi masyadong advance sa mga bata ngayon. Huwag mo silang totoo. i-treat na parang, "Ay bata Mm, ka pa hindi mo pa naiintindihan." Hindi gano'n. mm. Hindi gano'n kasi kailangan ipaintindi mong maigi kung ano ba talaga yung situation. Oo, ganyan ako dati, Mm, mga miss sa Miss Mitch 'no, lagi ko mm, sinasabi sa isip ko na hindi pa panahon, 'wag muna ngayon. Pero sa kakasabi ko na 'wag muna ngayon, hindi pa ngayon, mas nauuna pa yung anak ko na nalalason kasi ang isip nila, eh. nalalaman niya Mm, sa ibang tao na dapat mm, ako yung sa akin mauna, dapat, 'di ba? oo. Oo, na dapat ako yung nanay, ako yung unang nagsasabi kasi nga, gusto kong i-secured yung alam mo yun, 'di ba, gusto mong i-secured yung anak mo na hindi agad yung utak niya ba maano sa mga nangyayari. Kaya mali yung ginagawa ko na sa kanan lang, hangga't bata pa pala kasi Kailangan maging ngayon aware late sila. ko lang din Hmm, na-realize 'no, na matatalino na ang mga bata ngayon, sobra, 'di ba? sobra, Parang kung Iba hindi yung mo kayang level nila. sagutin yung kung hindi mo kayang sagutin yung mga tanong nila, sila ang maghahanap ng solusyon para Mm. masagot yun. Sa'kin 'Di nakita ba? mo yung anak ko, kaya sinusubaybayan ko yung ChatGPT kasi ang ChatGPT niya naka-connect sa'kin. Tinitignan ko ano yung mga tinatanong niya. Sabi Mm. niya, "Puwede bang ilagay sa ref yung Nutella?" Alam mo yung lahat ng mga gano'ng bagay, tinatanong niya. "Ano ba yung salitang ganito? Anong ibig sabihin nito?" Ba't kailangan pang si ChatGPT ang kausapin niya, ako na lang.
'Di ba? Mm. Ako na lang ang kausapin mo. Kaya pagka nakita ko may tinanong siya na gano'n, "Anak," sabi ko, may iti-twist akong salita na para ma-direct siya dun sa ano, sa gusto niyang malaman para mapag-usapan namin. Kasi kailangan Mm. nilang malaman. Hindi kagaya kasi nung panahon natin na parang although sa amin kasi naging open open naman kasi ang parents ko sa amin dati. Pero hindi siya yung parang kulang din naman kasi alam mo yung 'pag magulang is kulang din sa kaalaman, ang hirap din talaga. Mm. Yung bang hindi rin nila ma-explain sa'yo kung ano yung gusto mong malaman. 'Pag kulang din sa gano'n, hindi mahirap din talaga. So, kailangan talaga kung kagaya na ngayon, advance masyado ngayon. Kung tutuusin nga mas matalino Pero sila sa atin, eh. pero Mm. ako, hindi ko minulat sa anak ko yung ChatGPT Mm. or Google na Ako minumulat sa ko. about ako hindi. Lahat, Hindi ko lahat sa siya akin. pinamulat kasi, tawag dito, gusto ko about sa mga social, gusto ko siya yung mag-ano agad, 'di ba? Kasi katulad yung sa school, ayoko na sabi niya, "Mama, yung classmate ko, bakit iba yung sagot dun sa explanation na tinuro mo sa akin?" Mm. Kasi sa akin kasi, based of my knowledge and alam mo yun, yung parang wisdom ba, Mm. yung tinuro ko sa kanya. Tapos sa kanya, pag nagsalita siya parang robot. Di, Mm. ngayon, sabi ko, baka ChatGPT yun or ano Mm. yung, kasi di ba, mayroon kasi gumagamit ng ChatGPT na hindi naman Hindi talaga, naayos. Mm. oo, kinukuha lahat, di Mm. ba? Parang Yung kahit anak ko naman nalalaman, hindi siya gano'n. Ang ano ay, mami ginagamit ko lang ang ChatGPT 'pag hindi ko siya ginagamit sa school kasi gusto Mm. ko siya mismo ang gagawa. Gusto ko kung dahil manggagaling sa tamad lang akin. din yung anak ko. Pero sabi niya, gagamitin ko siya pagka meron akong gustong i-search, sabi niya. Alam niya yung ginagawa niya. Although, alam ko na yan, mami. Sabihin ko sa kanya na anak, gamitin mo to. Kasi ang reason ko naman, Mm. hindi na tayo babalik sa dati. Papunta tayo sa mas pinaka-advance pa. Mapag-iiwanan yung anak ko kung hindi ko Tama. ituturo sa kanya. Iba na ang mundo natin. Kahit Mm. kailangan mong ma-adapt yan. Kasi gusto mo ba na pagdating ng araw wala ka na, tapos yung anak mo mangmang? Ang katumbas Mm. ngayon ng pagiging mangmang is hindi mo alam ang technology. Kung dati ang pagiging mangmang hindi ka nakapag-aral, ngayon Mm. ang pagiging mangmang wala kang alam sa technology. Dahil ngayon ang pag-aaral kahit hindi ka nag-aral sa ano, kung may technology kang alam, marunong ka. Oo. Meron nga akong ano, hindi nakapag-aral lang pero marunong ngayon. Kasi alam niya yung Mm. technology. Kaya ang sabi ko, hindi mo dapat, kasi kagaya dito, mga bata dito, parang walang alam kasi hindi nila minumulat yung mga bata. Darating kasi Mm. tayo, hindi natin natatanggap ngayon, pero nakikita nyo naman yung flow ng mga digital era ngayon. Ibang-iba. Mm. Ibang-iba kasi kung hindi mo siya imumulat sa kanila, kung hindi mo hayaang maging aware ang mga anak, kawawa sila. Hindi sila makarelate dun sa mga batang mas advanced na. Parang ayoko Mm. naman makitang gano'n yung anak ko na parang takang-taka siya palagi, na bakit gano'n sila, bakit ganito ako? Gusto ko yung Tama. bang kagaya kasi nung araw nagtatrabaho ako sa SM na parang, bakit gano'n na yung usapan nila, hindi ako maka-relate. Alam mo yung gano'ng pakiramdam, hindi ako Mm. maka-relate sa usapan nila, paano ba yung gagawin ko para 'pag nagkukuwentuhan naman kami, may masasabi naman ako, maka-relate naman ako. Mm. Kasi mas advance, sobrang advance ng pinag-uusapan nila, ako hindi. Kaya talagang itinuklas ko kung papaano siya. Yun din yung ayokong pagdaanan ng anak ko, yung bang may nagkukuwentuhan tapos nabi-behind ka, ayokong mangyari sa anak ko yun. Yung bang sasabihin nila na, "Ay alam mo ba si Sisi, si Dola, si ganito," gaganyan-ganyan yung anak mo, kasi wala siyang alam. Mm. Yun yung point. Yun yung point ko naman kung bakit minumulat ko yung anak ko, although hindi ko siya ina-advice na. Sabi ko, "Aralin mo anak, hindi ka ima-manipulate ng technology. Ikaw dapat ang mag-manipulate sa kanya. Dapat alam Mm. mo kung paano siya pagalawin," sabi ko sa kanya. Hindi ikaw yung Mm. parang magiging wala ka ng kuwenta, nagganun-ganun ka na lang, hindi. Ikaw ang magma-manipulate kay AI, sabi ko sa kanya, "Opo." Mm. Kaya ako sobrang thankful naman ako, lumaki ang anak ko ng although yun nga, talagang mas mahal nila yung naiiwan. Kagaya sa akin, mas Mm. mahal talaga niya yung ama niya. Kaya nga sabi ko nga nung sinabi kong pumunta siya dito ay opos lang siya ng opo kasi nga andun yung respeto, pero nasasaktan siya kasi iiwanan yung ama niya. Ayun sabi niya, "Sasama ko ba si daddy?" Tapos yung sinabi kong hindi isasama,
Okay po. Nung pag-alis niya nakatalikod, lumuluha. Anong ginagawa? Sabi ko sa kanya, lumuluha. Kaya kinausap ko ulit. Anak, sabi ko, gusto mo ba talaga? Sabihin mo kay mami kung ano talaga yung nandito sa puso mo. Ayaw ko po. Alam mo yung ganong salita na, ikaw na lang kasi umuwi dito, mami. Hindi pa nga sapat yung Ganun ipon po. natin, anak. Mag-iipon po ako. Ilang milyon ba ang kailangang ipunin? Alam mo yung ganong mga salita? Kasi dati, yung sinasabi niya sa akin, Mami, ilang milyong tulog pa ba bago ka umuwi? Ngayon, ang sinasabi na niya, ilang milyon ba ang kailangan kong ipunin para lang makauwi ka na? Ngayon, kaka-ano lang namin, meron siyang punan, binili niya sa online. Pinapakita niya sa akin kanina. Oo, meron Kasi po. sumusweldo siya sa shop. Meron siya, pag pumapasok sa shop, pag day off niya o kaya nung bakasyon, ang isang araw niya may 100 siya. So ngayon, yung sahod niya na yun, dun niya ilalagay. Pagka daw napuno yun, bibili pa siya ng isa at yun din lang pupunuin niya. Para pag uwi ko daw, Mm. saka namin bubuksan. Sabi ko, Mm. parang alam mo yung natatouch ako dun sa mga iniisip niya na Nakakatuwa yung gano'n. ganong bata. Oo. Tapos ayun nga, yung parang nagbebenta siya ng ano, para pag nagbenta siya, meron din siyang 100, lalagay na naman niya ulit doon. Iba daw yung lagayan niya doon sa kikitain niya doon. At iba din yung sinusweldo niya sa shop. Kasi yung kasi ang ano niya naman sa school, may nag-iipon siya dun sa teacher. Yung sobra dun sa, 'di ba 100 ang ano, sa 100 ang baon niya sa school. Ngayon yung sobra dun sa 100 na yun, pinapaipon niya dun sa teacher niya. Kaya sobrang ganun ako sa mga teacher eh. Pinapaipon Mm. niya at tanggap naman ng mga teacher yon. Tanggap yun ng teacher. Lahat ng teacher ng anak ko napakabubuti, as in. Sobra. Kaya alam mo yung sobrang ano ko na kahit malayo ako parang may second mother siya. Mm. Parang ano kasi, ay si teacher ko ganito, ganyan siya. So, 'pag naipon na yung ano niya saka na ibabalik sa kanya, "Jared, ito na yung ipon mo." Gano'n sila. Kaya alam mo ba, yung pagiging transparent sa mga anak natin, napakalaking bagay para maunawaan natin kung ano ba yung pinagdadaanan nila. At gano'n din tayo. Kailangan sabihin din natin, "Anak, kaya ako nandito, kaya ako nagtatrabaho ng ganito kasi para sa kinabukasan mo." Pero kailangan magkaroon ka ng ano, yung parang goal ba. 'Pag naano na Mm. natin ito, uuwi na si mami at magkakasama tayo. Kasi yun yung assurance sa kanila, magkakasama pa ba tayo? Yung Mm. assurance na So, ibibigay mo sa kanila kailangan importante kasi parang pagkausap mo sila, "Ginawa ko 'to anak kasi para nang sa gano'n ay may pang-college ka, para sa future mo." Para do'n lang ba? 'Yun yung tanong do'n, eh, para doon lang ba? Wala bang chance na magkakasama tayo someday? 'Yun yung inaantay ng bata actually. Pero hindi natin binibigay yung assurance na sa kanila kasi tayo mismo na OFW wala tayong assurance kung kailan wala tayo tayong uuwi. hindi na oo, totoo Mm. 'yan. Oo, Wala kasi tayong ano sa sarili natin na hanggang ilang taon ba ako dito. mm, Pero sa totoo lang, sinabi ko talaga sa sarili ko na tatapusin ko lang yung 2 years ng mm, abroad. Uuwi ako ng Philippines. mm, Pero hindi nangyari. hindi ko alam, Hindi nangyari. Until hindi tawagin na lang kayo nangyari. ng sitwasyon. Sitwasyon, Kasi kapagka may Kaya sitwasyon at no choice ka talaga, mm. kahit gusto mo pa, oo, uuwi't uuwi ka. Uuwi-tuwi ka. Totoo 'yun, yung totoo. biglaan. Mm. Kaya Pero sabi ko nga ano, bahala ng Diyos na kung hanggang kailan si mama. Talagang alam mo yun, surrender na talaga ako mga mm, miss. Ayoko Mm. ng, ganito, uwi ako ayoko, bahala ng Diyos. Lagi ko sinasabi, dapat maging specific talaga tayo sa prayer kailangan. natin. Mm, Ito Mm. lang, ito yung goal kong pera. Pag nakuha ko na 'to, uuwi na oo. ako. Importante yung Oo, goal. ganun yung sinasabi ko ngayon. 'Pag Mm, nabayaran ko na lahat ng utang ko, ta's may ipon na ako, mm, the business, uwi na talaga ako. Totoo lang. Ayoko nang hintayin na mag-milyon yung ipon ko kasi gusto ko pang aalagaan yung papa ko. mm, Gusto ko pang iparanas sa papa ko na ito yung pagkain ng Saudi, ito yung mm. pagkain ng Korea, ito yung gano'n. Ganyan yung Kaya pakiramdam ko lagi dati. kong pinagpe-pray Kay pagkausap ko yung papa ko, "Tay, mag-ano ka ha, ano yung sarili mo." Sabi ng papa ko, "Mahal ko ang sarili ko, Neng, wag mo akong intindihin. Marunong akong makiramdam sa sarili ko. 'Pag sinasabi ng katawan ko na 'wag mong gawin 'yan, hindi ko ginagawa." mm, Yun yung very thankful ako sa papa ko kasi nga 70 na siya, pero wala pa siyang maintenance kundi alak. Wala
nag-maintenance sa high blood or ano. At the age of 36, isang beses ko lang na alala na na-hospital yung papa ko. To be honest, nung pinatigil namin siyang magtrabaho, na-stroke siya, medyo Kala ko pinatigil na-stroke yung ata siya. mag-inom eh. Kaya yun. So, yun yung pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos na walang maintenance, malakas. Mm-mm. Kasi marunong siyang makinig sa katawan niya. So para sa akin, hindi kasalanan ng bata kung hindi niya agad naiintindihan ang isang situation. Bilang magulang, kailangan nating ipaintindi talaga kung ano yung situation. Malinaw, detalyado, lalo na ngayong panahon na to na ang mga anak natin is nabibilang na sa mga Gen Z na tinatawag. Parang, ano ba tong Gen Z na to? Pero sila yung mga mausisa, yung kailangan detalyado lahat kasi may mga salita tayo noong panahon natin na hindi nila naiintindihan. Ibilang nga hindi nila naiintindihan, 'di ba? So kailangan maging ano tayo, pasensyoso sa pag-explain kung ano ba talaga yung situation mo, situation nila para maging transparent din sila sa atin, para maging panatag din silang magsabi kung ano man yung mga nararamdaman nila para maintindihan din natin sila. Kasi napakahalaga nagkakaintindihan ng bawat isa. Kung OFW ka at naririnig mo to, hindi ka masamang magulang. Ang mahalaga, aware ka. So if you know someone na OFW or anak ng OFW, share mo tong video na to para makatulong sa kanila. So thank you so much for watching. This is Inside 3M Diaries. Real talk. Real life. Real stories. Hanggang sa susunod na episode, abangan niyo ulit ang Inside 3M Diaries. Bye-bye! Bye-bye. Bye!